Hello guys, this is Yani and welcome back to Relax with Johnny. Ayan mga kayani, mga kayani, mga kayani, alam niyo ba 'pag binaligtad niyo yung Yani ay inay? Anyway, ito ang iyong inay. Ito ang iyong Ate Yani at welcome back. Anong pag-uusapan natin ngayon? Actually wala, gusto ko lang magkuwento sa mga experience ko sa mga kliyente. Siyempre kung nag-start ka sa massage tapos, um iniisip mo na magiging massage therapist ka, mag-a-apply ka sa mga kumpanya. Etong mga experience ko puwedeng ma-experience mo rin, mga kliyente. Ayan. So, wala tayong random dito basta wala lang kung ano lang yung maisip ko na mapagkuwentuhan tungkol sa kanila. Alam niyo ba, meron akong mga meron akong kuwento, pero siyempre bago natin pagkuwentuhan ng mga kliyente natin na bad, good, bad, and everything. Ayan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Ayan. Kung hindi niyo alam kung paano mag-subscribe, eto, subscribe. Ayan, tinuro ng anak ko yan. Si Rihanna Pauline si Rihanna, tinuro ng anak ko yan na si Rihanna. Nakakatuwa naman. So, sabihin ko daw sa inyo, kung hindi niyo pa marunong mag-subscribe, eto ang subscribe. So, mag-subscribe kayo sa aking channel. Anyway, kung narito ka sa video na 'to or napadaan ka sa video na 'to, ibig sabihin iisa lang interes natin. Kaya suportahan niyo naman ako mga inday, indoy, dudoy, inday. Ayan. So, kuwentuhan lang tayo ngayon. Ano ba yung mga gustong pagkuwentuhan? Ano ba yung mga nangyayari sa massage room? Ano ba yung nangyayari sa bahay ng kliyente? Alam mo ba na ano ba nangyayari sa spa, ayan, ikukuwento ko sa inyo kasi baka sa future maranasan niyo yun siya. Um, nag-start ako ng nag-start ako na pumasok sa spa nung 2011 sa Makati. Naikuwento ko na yan dati, ay nung mga nakaraang mga araw. At, natuto ako sa barangay pero sabi ko, "Lord gusto ko pang matuto ng mas more." Kaya nag-apply ako dun at hilot ang itinuro nila. Dun ako medyo marami akong natutunan dun kasi yung kumpanya namin na yun sa Makati, alam niyo ba kung magkano yung unang sahod ko sa isang buwan? ₱47. Ulitin ko, alam niyo ba kung magkano yung sinahod ko isang buwan dun sa kumpanya na yun? Isang buwan, ₱47. Tama ang dinig niyo, ₱47 nakalagay sa slip slip ba yan? Basta ayun nakalagay doon ₱47 isang buwan yun ang sinahod ko. Pero alam niyo ba, hindi ko siya masyadong ininda. Ewan ko ba nabudol ba ako sa kumpanya na yun. Shout out sa mga naging amo ko dun na naghiwa-hiwalay na sila kasi binudol nila ako, charot. Hindi ko alam pero feeling ko kaya hindi ko siya masyadong ininda na ganun lang kababa yung sinahod ko kasi ang laki ng mag-tip. Bago pa lang ako nun, siguro mga ilang linggo pa lang ako. 1 week ako nag-training sa kanila, hindi ako tumatanggap ng kliyente. After 1 week, binigyan na nila ako pa isa-isa, tapos hanggang umabot ako ng isang buwan at yun yung una kong sinahod. Delay pa yun, sobrang delay pa yun. At dahil maganda yung location, maraming service, maraming tip. Kahit di ako gano'n kagaling pa nun na magmasahe, marami na akong naging tip. So, sobrang masaya ako dun sa spa na yun. Pero yun nga lang, sinahod ko ₱47. Kahit yun, yun yung panahon ng undoy. Na undoy kami nun dun. Anyway, so ayan na nga, ikukuwento ko na. Dun ako nagkaroon ng kliyente ng isa siyang ambassador ng isang European country. So, nakatira siya doon malapit sa spa namin. Parang sa malaking village, executive village. Ayan, nagpapa-home service siya, so pinupuntahan namin siya.
Yung ambassador na yun, malakas siyang mag-tip. Dati ang 1 hour na masahe dun sa spa namin ay nasa ano, 400. Oo, ay hindi, 250. 1 hour whole body hilot is 250. Tama ba? 450. Ay hindi, 450 kasi ano siya. Pero ang karamihan ng mga maliliit na spa or ang single dati 2011, 250 lang, one full body. Pero yung spa na yun naniningil siya ng 450 per hour. Ayun. So, yung ambassador na yun, 'pag nagpahilot siya, 1 and a half, 600 plus. Tapos, ang ibinibigay niya sa akin ay 2,500. Yung sukli nun, akin na. So, yun, tuwang-tuwa ako 'pag yun nagpapahilot kasi paldo na ako. Hindi pa ako gano'n kagaling nun, pero gustong-gusto niya ako na naghihilot sa kanya. So, ako yung nire-request niya, "Taray," na maghilot. So, yun sinasabi ko na kahit na hindi ka pa gano'n kagaling or bago ka pa lang, basta nasa puso yung ginagawa mo, magkakaroon ka ng kliyente na bibigyan ka ni Lord ng kliyente na makaka-survive ka kahit yung commission mo, kinomission din, charot. Anyway, hindi ko naman sinabing kinomission na kasi baka mapanood naman ito ng mga dati kong amo. Ta's tawagan ako, kasuhan ako, "Anong sinasabi mo?" Charot. Eh, sarado naman na sila ngayon. Ayun, so sarado na sila ngayon. Ayan, um, so nagkaroon ako ng kliyente na ewan ko ba parang kamag-anak ni Yakuza, yung buong katawan niya mula ulo, mula dito, puro tattoo, babae pa yun, tapos sa likod niya ang ganda ng tattoo. So halos parang nalibang ako ng hilot dun sa likod niya kasi tinititigan ko yung yung tattoo niya, ang ganda. Para siyang tower na alam mo yung sa Japan na tower, yung parang gano'n, gano'n, gano'n siya. Ayun, tapos may babae na Japanese na naka-kimono. Tapos sa dulo nung nung kaniyang tattoo sa may bandang pelvic bone ay may buto. Kaya natutuwa akong hilutin kasi para siyang buntot. Ayun, so nawala lang, na-share ko lang. Tapos meron din ako nahilot ng kliyente na yung buong katawan niya puro bukol. Kasi yung spa namin dati, meron kaming naturopath doctor. Tapos yung mga kliyente niya pumupunta dun sa spa, tapos yung iba pinapahilot niya, so na hinihilot. Ayun na nagkaroon ako ng kliyente na lahat talaga, pati yung mga ganito niya, may mga bukol. Lahat buong katawan niya, ulo, parang talampakan lang yata wala, pero lahat, pati kilikili. So, nahilot ko yun, buong katawan niya. Sabi ko, "Sir, what happened to your," kasi ano siya, parang Bombay or Indiano. "What happened to your body? It's full of bukol." Sabi niya, "Ay, it's okay. I already talked to my doctor." Sabi niya lang gano'n. Eh, di wow. Sabi ko. Pero sabi ko sa kanya, "Try niyo po na just try to ano, to," ano ba sabi ko, basta subukan niya na magpakonsulta dun sa doktor, sa naturopath doctor namin. So ayun, nag-try naman siya, di ko alam kung anong nangyari pero di ko na siya nakitang bumalik. Tapos meron naman akong naging kliyente na ano naman, eto may naalala ako. Alam niyo ba, um, naalala ko nung nasa spa kami na yun, may dalawang Indiano, hindi ko alam basta bandang Middle East sila. Oo, Middle East siguro yun or India, hindi ko alam, eh. Basta pumasok sila, may mga kliyente kami nun kasi ang cubicle namin dun sa spa na yun, 7, tapos may isang reflex room. Bale 8 ang room. Tapos ay hindi siya room, eh, cubicle lang siya, parang divided lang siya ng ano, ng kurtina. So, ino-open-open lang namin yun pagka couple room, ganyan.
So ngayon may pumasok na dalawang ano, dalawang hindi ko alam kung mag-asawa sila, mag-jowa, basta pumasok sila, dun pa lang sa pinto, grabe ang lakas na ng amoy pumasok sila tapos sabi, "I want massage," sabi ng gano'n nung lalaki, "O sige po." Tapos alam niyo ba may tatlo ang pagkakaalala ko, tatlo kasi ang tagal na naman namin. Tatlo ang kliyente namin dun sa loob, yung dalawa talagang tumayo, hindi pa tapos yung ano nila, yung session ng hilot nila, ng masahe nila, tumayo na sila tapos sabi niya, "I can." Ano parang hindi, ay hindi ko na talaga kaya, sobrang sakit. Kaya ang ginawa namin, 'di umalis na umalis na rin maya-maya tinapos yung isa, patapos na rin kasi, umalis na rin siya, 'di wala na kaming client. Ang ginawa namin ano, um, 'di ba bukas yung aircon, dalawa kasi yung aircon nun. So, nagsi-circulate lang yung hangin, yung lamig dun sa loob. Tas talagang yung buong room namin, yung buong ano na yun, spa na yun, nangamoy talaga siya, nangamoy kilikili. So, ang ginawa namin, hindi pa uso yung face mask kasi no'n. Ang ginawa namin 'di ba inano sila, bago kasi maghilot, hinugasan namin yung paa. So, inuhugasan pa lang yung paa, para nanggaling sa palayan. Ang dami talagang dumi ng paa nila. Tapos gusto ko nga gumawa ng pangkaskas ng brush para i-brushing talaga, kaya lang yung towel namin kulay puti, kasi pupunas mo dun sa paa. So, ang ginawa namin kumuha muna kami ng tissue, yun na pinunas namin dun sa paa kasi talagang madudumihan yung towel namin. Eh, yung spa pa naman na yun 2 beses ginagamit yung towel, 2 beses ginagamit yung towel. Ayun, so yun, tapos nung pumasok na sila sa cubicle, ang ginawa namin binuksan namin yung pinto dun sa likod, yung pinto dito sa harap. Pagkatapos humiram kami ng industrial na electric fan doon sa may-ari nung condo kasi yung spa na yun nasa condo. Hiniram namin yun tapos ayun, para yung hangin lumabas, pumasok, lumabas. Pero yung aircon dun sa kanilang mag-jowa or whatever kung ano sila, hindi namin pinatay kasi sabihin, "Oh, what happened? Why are you turn off the aircon?" Oh, 'di ba? Yun nga lang medyo maingay kasi yung industrial 'di ba alam niyo naman yung tunog ng industrial. Pero ayun, yun yung ginawa namin. So, pero hindi ko na sila nakitang bumalik. Ayun, yun ang experience ko tapos naka-experience din ako yung isang therapist namin, ito yung sumunod na kumpanya na pinasukan ko, ano, may nag-book na parang lalaki siya. Tapos yung therapist first time niya na ano, na siya lang mag-isa tapos dun sa lugar na yun. So, at saka medyo kabado lagi yung therapist na yun, eh. Ayan, shoutout kay Grace. Ayun, so, ah, hindi ko alam kung instinct niya o kutob niya na, pero sabi niya, "Te," kasi ako yung nagre-reception nun, "Te Dea, wag mo ako ba si Dean?" Di ko alam. Basta sabi niya dun sa reception at ano, "Wag niyo akong iiwan hangga't hindi ako okey." Sabi niya lang ng gano'n. So, sige, 'di ka namin iiwan, ganyan, ganyan. Ta's ngayon yung rider sinabihan namin, "Oh, Chong, wag kang aalis, kasi kung anong mangyari at least nandiyan ka lang, i-ano mo lang." Kasi condo yung pinuntahan niya. Tapos, safe naman yung condo kasi may guard, kaya lang siyempre hindi mo alam kung sino yung mga tao dun sa condo. Tapos yun, pagpasok niya, open yung cellphone niya na nasa bulsa lang niya, ta's naririnig lang namin yung usapan. Tas dun pa lang sa pagpasok niya nakita niya na agad na may session, parang hindi ko alam kung nagsa-substance sila tas may inuman. Tapos sabi ng gano'ng lalaki, ikaw ba yung maghihilot? O sige pasok ka dun sa loob, sabi ng gano'n. Tapos naka-open lang yung ano niya, yung mic niya, yung cellphone niya. Tas alam niyo tinanong talaga siya kung nag-e-extra service siya. Sabi ng gano'n, "Nag-e-extra service ba kayo?" Sabi, "Ay sorry sir, hindi po, eh. Ang extra service namin Ventosa." Kasi yun yung lagi namin tinuturo 'pag tinanong kung may extra service sabihin niyo Ventosa, Ventosa lang tayo. "Ay hindi po, eh." Tapos sabi ng gano'n ng lalaki.
Dapat hindi yan ang inano mo, eh, sabi ko sa'yo may extra service, eh. Eh, hindi ko naman alam, eh, ganyan-ganyan. Akala ko 'pag home service may extra service. Tapos sabi ng gano'n nung kasama namin, "Sorry sir, hindi po ba kayo ano magpapahilot kasi uuwi na lang po ako," sabi ng gano'n. "Ay hindi, nandito ka na, eh. Sige na magpapahilot na ako," sabi ng gano'n. Tapos 'yun pero siyempre kabado kami, lahat kami kabado kung anong mangyayari sa kanya doon, kung ang tawag dito, kung maano ba siya pagka gano'n kasi hindi mo talaga iiwan yung therapist lalo na kung kinukutuban siya. Pero kung nakikita mo na nagsa-substance sila, gusto mo man lang isumbong sa pulis pero magagawa mo ba yun? Siyempre hindi, bawal. Bawal din naman sa'min lalo na makialam. So ayun, mula nun 'pag pagka yung kliyente, hindi muna namin pinapaalis yung rider. So sinasamahan muna nila sa baba hanggang masabi nung therapist na, "Guys, okey na ako. Sige, you can go home na," or puwede niyo na pong pabalikin diyan yung rider. So 'yun yung isa sa mga na-experience namin. Tapos ayun, ano pa, naka-experience din ako ng therapist na, anong tawag dito, magnanakaw, malikot ang kamay, ayun. Naka-experience din ako ng therapist na malikot ang kamay, as in lahat kami ninakawan. Buti na 500 lang yung nakuha sa'kin, yung iba buong sahod talagang nakuha niya. At ang siste nito bumalik pa siya sa spa, alam na namin na siya ang kumuha. So ayan guys, anyway, bago tayo mag-bye-bye, huwag niyong kalimutan ang aking liniment. Ayan, kung gusto niyong mag-reseller, mag-distribute ng aking liniment, siyempre napakamura lang 'to, ₱50. Pero kung magre-reseller, magdi-distribute kayo, mas mumura pa siya, 20 to 30% discount. Ayan, pero siyempre sa inyo na ang shipping fee dahil napakamura ko ng ibinibigay 'yan. So, kung gusto niyo mag-comment lang kayo sa comment section at ayan, mag-usap tayo kung papaano natin gagawin. Anyway, maraming maraming salamat. This is, Yani, mga ka-Yani, at mag-subscribe po kayo sa aking channel, Relax with Yani. And then, thank you. Bye-bye. Bye.